kahilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa iba't ibang parte ng Pilipinas, marami ang nahuhumaling na hukayin ang pambihirang bagay na ito. Hindi man ginto o mamahaling bato, ngunit kakaiba ang timbang ng halaga. Mga labi ng nakalipas na wari may gustong ipahiwatig, mga kalansay na hindi matahimik. Isang taon, may natagpuan akong isang ritual sa Nueva Vizcaya. Hinango ang buto ng isang kalanguya dahil nagpaparamdam daw ito sa kanyang pamilya. Pinasok na raw siya ng anay, ugat ng kahoy, gano'n. Ayon sa panaginip ng kanyang misis. Yun, kaya nga ginawa yan. Kumbaga may request siya na ilipat siya. Linisan yung kanyang buto. Okay, nagparamdam. Ang paglilinis ng buto ay tanda ng patuloy na pagpapahalaga ng nabubuhay para sa kanilang mga yumao. Hindi basta-basta napuputo ng kamatayan ng kanilang ugnayan sa patay. Pero sa isang lugar sa Ifugao, tila na bulabog ang ugnayang ito. Hindi namin mararating ang destinasyon kung hindi kami umupa ng isang 4-wheel drive na pickup. Matapos ang mahigit 11 oras na biyahe, narating din namin ang Barangay Wangwang. At isang pamilyar na muka ang sumalubong sa akin. Yung nauna sa akin si Arsenio Ahingwa na nakilala ko rito nung naglakad ako dito sa parteng to ng Cordillera noong taong 1992 pa. Batang-bata pa kaming dalawa. At ngayon nagkatagpo ulit kami rito. Niyayakap na ng dilim ang lugar, pero meron na akong bisita. Kayo si Lola Mariano? Hawi Severino po. Gandang gabi. 76 anyos na si Tatay Mariano Cotillog. Inabutan niya ang pagdating ng mga Hapon at ng mga Amerikano dito sa norte. At mas matatas siyang magsalita sa wikang Ingles kaysa Tagalog. You're as old as my father. My father was born 1992. I've seen the Japanese. I was 8 years old when the Japanese came here. Nitong mga nakalipas lang na araw, may dumating muli sa kanilang lugar na may malagim daw na pakay. When I went in the cave is open and no bones inside. So I just heard. You just heard. Yes. But they are selling bones. Bones of Japanese, but it is not. Japanese bones. It is a Filipino bone. But they are selling. That is why many cave here were open and no bones inside. Kinaumagahan, sinamahan ko si Tatay Mariano papunta sa libingan ng mga mahal niya sa buhay. Ayan na? Is that it?
That's it? There's no bone left. They got all the bone. Wala nang ang laman ang kuweba ng mga ninuno. I got angry when I came to see. Minabuti kong kausapin ang kapitan ng Barangay Wangwang. Mas mabuti sana kung kami ang ma-authorize na mag-research ng mga buto dito kasi yung mga outsiders na researcher sigurado hindi nila alam yung mga kung buto ng Hapon o buto ng mga Pilipino. Dito sa mga lugar kung saan pinaniniwala ang nakakubli ang mga yaman ni Yamashita, hindi pala lahat ng yaman kumikinang. Hinahanap na rin ang yamang mahalaga sa alaala at pagkakakilanlan. Ang buto ng mga Hapong nagbuwis ng buhay para sa kanilang bayan. Ang mga ornamento sa bahay ni Santos Bayuca, mga buto ng baboy na kinatay sa iba't ibang ritual sa kanilang pamilya. Itong unang buto is yung parang blessing ng bahay. Tinatawag namin hugop, yung blessing. Pag may dumadami yan, kung may sakit, yan, may ritual o kaya may blessing sa kanila, Thanksgiving. Lahat ng nakukuha doon, dinadala muna namin dito. Ngunit hindi sa buto ng hayop mas kilala si Santos, kundi sa buto ng tao. Mga buto ng mga namatay na sundalong Hapon noong digmaan. Ang ginagawa namin is, pag nahukay mo sa isang hukay, ibabalot mo yung doon para hindi magsama-sama lahat yung yung mga... So, lumalabas, ilang tao po ito? Kung ilan ang nakasilofin, yan yung nahukay nila sa isang tao. Isa siyang bone hunter ng Kwentay Investigations. Isang NGO sa Japan na naglalayong iuwi ang mga labi ng sundalong Hapon sa kanilang bansa. May mahigit 300,000 labi ng mga Hapon sa Pilipinas ang hindi pa nahahanap. Taong 2008 daw siya nagsimulang magtrabaho para sa organisasyong ito. Ang Kuentay, yan lang yung authorized na binigyan ng Japanese government na kukuha ng bones dito sa Pilipinas. Sila lang. Wala nang iba. Kung may iba man, siguro mga private na yan na organization. Sinamahan namin si Santos sa pangalawa niyang pagbisita sa probinsya ng Quirino. May impormasyong nasagap ang bone hunter na may nakita raw ng mga buto ng Hapon sa probinsya. Isang pamilya raw ang nakahukay ng buto sa kanilang bakuran. Sila yung may-ari ng lupa. Isang kagawad dito, kagawad ni Barangay Captain. Opo. So, pinapabasa ko yung mga permit na galing kay Presidente, saka yung SEC registration namin, katapos yung permit kay Mayor pala. Tapos yung affidavit. Palagi ako naman mananaginip at saka yung isang anak ko, yung panganay na lalaki, may magpaparamdam sa kanya, may magpapakita sa kanya na tao. Takot na takot siya hanggang natagpuan namin na may buto-buto dyan, ganun. Si Ronnie ang pamangkin ni Lilia na nanaginip tungkol sa buto. Pinuntahan nila ni Santos muli ang lugar kung saan sila nakahukay ng buto. Kailangan makuha lahat para makauwi na rin yung mga kwan dito. Oo. Kasi natatakot yung mga bata dumaan dito eh. Bakit po? Palagi daw may naririnig nilang nagkukwentuhan. Saka may nagpapakita daw. Oo. Determinado sina Ronnie at Santos na mahanap ang mga nasabing labi.